Si Amy Marcos hindi pumirma sa 2026 budget, no siya. Ang rason niya, marami pa rin pork daw diyan. Hmm? Ah, itong budget daw na ito ng 2026 ay puno pa rin ng pork. Sabi niya, hindi lang kasi lantad, oh. Hindi raw kasi lantaran kasi nga giniling. Oh, ang labas giniling daw ang nandyan sa 2026 budget. Ito ang pagkakasabi niya. Mali para sa akin na ilipat ang tinanggal na flood control funds patungo sa mga soft pork gaya ng MAIF, AX, TUPAD, PAFF, FMR at LGSF, mga programang matagal nang iniuugnay sa political incentives. Ang dagdag na pondo rito, 143.83 billion mula sa NEP. Tuwing mababanggit ang soft pork, hindi ko maiwasang isipin na ito ay pork barrel pa rin. Ang budget na ito ay giniling, pork pa rin. Giniling lang para di halata, kaya ayaw kong pumirma. Oh, yan yung sinasabi yan yung stand ni Amy dito sa 2026 budget. Totoo naman yung sinasabi ni Amy Marcos. Marami pa rin talagang pork diyan sa 2026 budget. Kaya lang, hipokrita rin itong si Amy. Maalala natin sa 2025 budget, kontra din daw siya sa 2025 budget. Pero nung nilabas ng Billionaire News Channel yung DPWH leaks, pangatlo siya sa top na mga senador na napakaraming projects. Number 1 si Angara, number 2 si Chis Escudero, number 3 siya. Oh, ayon yan sa expose ng Billionaire News Channel doon sa tinatawag na DPWH leaks, silang tatlo. Si Angara, Sani, si number 2 si Chis, number 3 siya. Oh, pero kontra din siya noon sa 2025 budget. Oh, kaya kontra siya sa 2025 budget pero pangatlo siya sa pinakamaraming projects. So napaka-ipokrito. Kumbaga, ngayon na naman, okay, kontra na naman siya sa 2026 budget. Sige nga, wala ba siyang mga projects diyan sa 2026 budget na yan? Kumukontra siya kasi, pero kahit naman kasi siya kumontra diyan sa budget na yan, maaaprobahan yung budget na yan, may implement yan. So, ibig sabihin, kahit kumontra siya, yung kanyang mga projects na nandyan, may kanya pa rin yun. Kaya napaka-ipokrito. Kasi, kukontrahin mo yung budget, pero siya, yung mga projects niya, nandyan pa rin, naisingit na. Oh. Grabe lang ang kanyang komentaryo sa budget na yan, kung ano-anong niya, na giniling daw yan, kaya pork pa rin. Giniling lang para hindi halata. Totoo yan. Marami talaga dyan questionably sa budget na yan. Kaya lang, kung totoo mong paninindigan mo yan, huwag kang kumuha ng mga projects. Ay, nung 2025, yun na nga, kontra din siya sa 2025 budget. Lagi naman siyang kontra eh. Pero ang dami niyang projects, pangatlo nga siya eh. O, di ba napaka-ipokrito ng ganyan? Napaka-ipokrito ng ganyan. Ganyan ang mga style nito ni Amy. Kontra, pero nanginginabang. Oh, yan yun. Yan si Amy Marcos. Nung 2025, pangatlo siya. Imagine niyo pangatlo siya sa pinakamaraming projects. Oh, si Sani Angara, ini-expect yan na marami sa kanyang insertions, pinakamarami siyang projects, karamihan doon nasa Baler Aurora. Ang dahilan noon, siya ang chairman ng Finance Committee noon. O siyempre, makapangyarihan siya. Si Chis Escudero, siyempre, nasa liderato rin ng Senado. O, itong si Amy, hindi mo maintindihan. Oposisyon, nasa minorya, kontra ng kontra, kasi pro Duterte siya, kontra siya sa administrasyon ng kapatid niya, kinukontra niya lagi. Pero, yung pala, pangatlo siya sa pinakamaraming proyekto noong 2025. Ngayong 2026, ilabas kasi, wala ba siyang mga projects dyan sa 2026 budget na yan? Kung kontra siya ng kontra at sinasabi niyang no siya dyan sa budget na yan, pero napakarami niyang projects din pala dyan, ay di ipokrita nga siya.
inuulit-ulit niya lang yang ganyan. Hindi walang integridad itong si Amy Marcos. Yan ang malinaw diyan. Nanindigan si Senador Amy Marcos sa hindi niya pagpirma sa higit 6.79 trillion pesos 2026 national budget na tinatawag niyang giniling budget. Paliwanag ni Sen. Amy na dagdagan daw kasi ng mahigit 143 billion pesos ang pondo para sa binansagan niyang soft pork, tulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIPIP, at assistance to individuals in crisis situations o AICS na pwedeng samantalahin ng mga politiko. Kinwestiyon niya ang paglipat ng pondo mula sa mga flood control project papunta sa soft pork at ang malaking kaltas sa mga proyekto ng DOTR o DPWH. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatakdang pirmahan ni PBBM ang panukalang budget sa unang linggo ng 2026. Nag-sign lahat except based on the information na po ko, except si Senator Bato, si Senator Bongo, at si Senator Amy. Hindi ko alam. No? But we need to file it kasi before the House ratifies the version. So time bound kami. So kinukuha ko pa yung kanilang, sana makuha ko yung kanilang mga signature before we file it. Was there an expression of opposition from those senators? Wala naman. In fact, si Senator Amy was present in all of the BICAM activities from start to end. And I really appreciate it. Ganda ng mga inputs niya. She provided a different perspective. Ganun naman talaga, no? Discussion, iba-ibang perspektibo. So, yeah. So, sir, meron daw magpa-file sa Supreme Court ng something against MAIPIP. Yeah. So, sa tingin niyo, how confident are you that it can withstand legal challenges? Kasi ang GAA is only the budget, allocating the budget. Kung ko-questionin na yung programa itself, then that is outside of the budget. Dahil yung paglalagay ng budget sa programa is based on the request of the executive. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.